Yan si Comelec, patay na yung tatay ko. 2 taon, 3 taon. Lolo ko, patay na. Biglang nakaboto. Naandun pa rin ang pangalan sa listahan. Sa Pilipinas daw, para makakuha ka ng valid ID, you need to present a valid ID. The watchers, hindi po sila pwedeng makimingle sa ating mga voters. Hindi po sila pwedeng umalis dun sa nakatakdang lugar. Ayan, magandang araw. Welcome po muli sa isa na namang episode ng ating hashtag for a Better Governance Podcast. Impormasyong pangmabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Ako po si Engineer Daniel, ang inyo pong makakasama sa ating programa. Ang good governance ay hindi lang polisiya, hindi lang compliance, hindi lang report. Ito ay tungkol sa tao, sa komunidad. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election or BSKE 2026. Yan, welcome po natin, Attorney Karen Jenny E. Esternon Pascua, Election Officer 4 from Comelec, City of Santa Rosa, Laguna. Hello po, Attorney. Magandang umaga po. Good morning. So welcome po dito Good sa morning, aming everyone. podcast, no? First time niyo pong makarating ng DILG? Yes, Ay, this alright. first time. Sige, opo. So, ngayon ay pag-uusapan po natin is regarding po sa election, sa nalalapit na election. Ready na po ba kayo sa aming first question? Yes. Sige. So, madali lang naman po itong mga questions na to. Kaunti lang to, attorney. Hindi ko lang, mga 300 questions. So, siguro. Sige po. Umpisahan natin, attorney. Tignan natin yung big pictures, no? Regarding registration and turnout. So, ano na po ba yung kasalukuyang status ng ating registration turnout compared po doon sa set targets for the 2026 BSKE? When it comes to the set targets, prior to the start of the registration, ang tinarget talaga ng commission is to have at least 1.4 million new registered voters. So when we say new registered voters, ito po yung mga first time pa lang talaga nagparehistro. Opo. Normally po yan mga kabataan. Although meron din po tayong 18 and above na ngayon pa lang din nagpaparehistro. Paparegister. Opo. So when it comes to targets, 1.4 million yung tinarget ng Comelec na new registrants. As of March 14, we already have 3 million applicants. When we say applicants, lahat na ng klase ng application types yon. Opo. We have reactivation, we have correction of entries, we have change of status. However, dun sa 3 million na yon, 899,000 doon is new registrants coming from the ages 15 to 17 brackets. And then the other 816,000 is the new registrants coming from the 18 years old and above bracket. So kung titingnan natin yan, 1.7 million na agad as of Total. March 14 yung new registrants natin. So na-exceed na Opo, natin sa yung target 1.4 natin na million. 1.4 na new Nice. registrants natin for this barangay and SK elections. And that is March 14 pa lang po. Yes, as of attorney. March 14. So grabe, no? Ang dami na agad na nating na-achieve doon sa small span pa lang Yes. ng time, no? Ng Yes. pagpaparehistro. And we expect na mas dadami pa yan Opo. kasi palapit na po tayo Palapit sa last few weeks ng registration. And Yes. by experience, mas madami talaga, mas malaki talaga yung turnout namin during the last 2 to 3 months of the registration. Normally kasi sir, kapag nag-start kami ng registration, hindi pa masyado yan, lalo na hindi pa masyadong alam ng mga tao. Also, nag-December kasi. So, Yes. yung December, ang isip ng mga tao, Bakasyon pa. bakasyon. Opo, Bakasyon ang oo. nasa isip. Bakasyon pa. And add to the fact na kahit na holiday, meron kaming Meron pa rin. registration. Yes. Opo. Monday to Saturday ang registration po natin, including holidays. Yes, no. Actually, nakita ko, attorney, meron tayong mga registration sa mga malls. Yes. Gusto ko sanang tanungin, no, how effective yun pong ating mga registration anywhere at yung mga mall-based natin na registration program sa pagpapadami or pagpapataas pa po nitong ating mga applicants. These programs of the Comelec plays a crucial role para mapataas yung ating number of applicants. Why? When it comes to the Register Anywhere program, this speaks for the convenience of the applicants. Bakit? Kasi halimbawa, ang isang tao, nagtatrabaho siya sa
city. Mm-mm. Pero nakatira siya sa province. Wala siyang time para Para umuwi. sumaglit sa Opo. kanyang local COMELEC office para makapagparehistro. Mm-mm. Siyempre, malamang yung day off niya, gusto niya to spend with family. Yes. With the Register Anywhere program, kahit na taga-probinsya ka, you can register dun sa city as long as yung city mo is a participating RAP registration, kasali sa RAP program. Opo. Ang kagandahan nga nun, attorney, no, pag lumabas ka, pumunta ka ng mall, instead na mag-malling ka lang, pakita mo, hindi ka pa pala naka-register. Meron tayo sa gilid, no? Meron tayo sa Yes. mall na pwedeng magpa-register. Di, register Yes, ka na agad. we have participating mall Mm-mm. for the mall registration. Yes po. Medyo maganda tong program na to ng COMELEC. Why? The reality of our situation sa field. Mm-mm. Normally, I don't know if familiar kayo sa offices ng COMELEC, yung mga cities, medyo okay ang office niyan. But sa municipalities kasi, meron tayong mga municipalities na hindi conducive yung office space nila to conduct registration procedures or to yung for public transaction. Yes. Lalo na pagka ganito na maraming tao yung pupunta. Pupunta, opo. So, ang nangyayari, kapag may mall dun sa lugar, mas maganda kasi mas conducive yung Correct, space. opo. Mas convenient sa public kasi Malamig. malamig. Yes. Sabay na malaking- sa kanilang pamamasyal. Correct. Malaking factor na malamig kasi Correct po. kung nasa offices yan, normally ang pila niyan nasa labas ng office. Mainit, nakatayo. Tama. Ang nangyayari dyan, syempre pagka ganun, kahit naman sinong tao, mahikli ang pasensya, konting kibot, nagrereklamo. Pero kapag napapansin namin, pag nasa mall kami, Opo. mas tolerant yung Correct. mga tao. Kahit na mahaba yung pila. Yes. Oo. Also, pag nasa mall kami, since malaki yung space, yung bawat steps or procedure, maluwag. Maluwag. So, makikita mo agad, pagdating mo, may engganyo kang magparehistro kasi Correct. kita mo maganda yung flow ng procedure. Hindi ka gaya kapag nasa office na cramped yung spaces, ang iisipin mo, magulo yung proseso kasi kita mo ang daming taong nakatayo. Yes, oo. So, maganda na naging program ng COMELEC yung partnership namin with The malls. Correct, attorney. No? Yun nga, nabanggit niyo po kanina, malamig po doon. Yes. Of course, ang ating mga magre-register naman is all sector. Yes. So, ito po, attorney, paano po yung ating naging particular na hakbang pagdating po dun sa ating mga vulnerable sectors na magkaroon po ng pantay-pantay na access sa pagpaparehistro? The COMELEC has for many years recognized the significance of the vote of coming from our vulnerable Yes. sectors. Opo. So, kami po sa commission, we have programs targeting yung mga vulnerable sectors natin to encourage them na magparehistro at bumoto. What are those? Nakikipag-usap po kami sa senior citizens Apo. kung gusto po nila ng exclusive satellite registration para lang sa mga senior citizens. The same way, nakikipag-usap po kami sa PDAO if they want na magkaroon kami ng exclusive satellite registration para sa ating mga PWD. Yes, opo. And aside from that, kahit nasan man ang COMELEC nagre-rehistro, nasa opisina man yan, nasa mall man yan, nasa barangay man yan, we also have courtesy lane para sa ating mga senior and PWD. Hindi yan nawawala. Laging meron yan kahit nasaan kami. Yun, ang ganda po nung ginagawang hakbang ng COMELEC, no, para makonsider po yung ating mga vulnerable sectors. Hindi rin kasi may kakailan na madami po yung ating mga vulnerable sectors na iyan na gustong bumoto pero hindi lang sila nagkakaroon ng access. Yes. Kasi sasabihin nila pupunta ng COMELEC, mainit doon, baka kung ano pang mangyari sa amin. Now, with the registration anywhere at saka yung pong ating mga mall-based na registration ay napakaganda po for them at mas okay sa kanila na i-consider na pumunta doon sa mall. Yes. Yes. Also, on that note, registration-wise, meron kaming ganyang program. Also, on election day, Opo. baka hindi alam ng mga PWD natin or senior, Opo. meron po tayong early voting hours exclusive for the PWD and senior. Nagsa-start yan ng 5 a.m. hanggang 7 Hanggang a.m. 7 a.m. Exclusive po iyon sa kanila.
Other than kung meron po silang kasamang, nangangailangan sila ng assistor. So, i-cater din po as long as nakarehistro din po sa parehong presinto Ayan. yung assistor nila. Opo. Para hindi na po sila makikipagsiksikan sa mga regular voters from 8 a.m. or Correct. 7 a.m. or kung ano man. Nagbabago po kasi ang end ng ating botohan. Depende po yan kung barangay or national elections. Yes, attorney. So ayan po 5 a.m. to 7 a.m. pwede po kayong pumila na sa ating mga vulnerable sectors, senior citizens, PWD. Pwede po natin yang i-avail samantalahin po natin yung pagkakataon po na yan. As long as attorney tama yung po makakasama nila is same yung presinto Yes, apo. na pagbobotohan. Alright, sige po attorney. Since napag-uusapan na rin po natin ang vulnerable sectors, siguro pag-usapan din natin yung pagdating sa mga new na registrant natin sa yung mga Gen Z natin, Gen Z crowd. So, kayo po ba attorney? Ano kayo? Ako po kasi millennial. Ay, safe tayo attorney, millennial. Pero mukha pong Gen Z kayo. Mukha akong Gen X. And sige po. So, sa ngayon po, ang programa po na ginagamit po, or ano pong programa ang ginagamit ng COMELEC, to encourage po yung ating mga first-time voters pagdating po sa mga edad na 15 to 18 para magparehistro po sila. The COMELEC, during registration period, nag-iikot po kami sa mga schools. Nagko-conduct po kami ng voters education Opo. to inform the youth and para rin po ma-encourage sila na magparehistro sa COMELEC. Umiikot po kayo. Paano yan, attorney? Parang naka-schedule siya. Yes, usually this is in collaboration with the schools themselves. Yes, nakikipag-coordinate po kami sa kanila. Oh, We also go, lalo na kapag inimbitahan po kami ng mga private schools. So, pinagbibigyan din po namin sila para maka-encourage din kami sa kanilang mga estudyante na magparehistro. Ayan, attorney. So, gusto sana rin nating linawin para sa ating mga viewers. Ano po ba yung mga requirements para sa mga gustong bumoto ng parehong barangay and SK positions? Okay. Primary requirement is a valid ID. Ano po ang valid ID natin? Yan po yung issued by the government. NBI clearance, driver's license, PRC, yung IBPA ID card, senior citizens card. Those are primary Yes, IDs. yun po yung mga primary IDs. Now, we understand kapag ka 15 ka, normally, wala kang valid ID. Yes, opo. Yun ang Consent. problema nga actually, may naging meme pa nga niyan from way back na sa Pilipinas daw, para makakuha ka ng valid ID, you need to present a valid ID. Yes, opo. So, yun yung problema ng ating mga kabataan. Ano ang tinatanggap po namin na ID from the youth? Ako, personally, tinatanggap ko na po yung school ID. Now, the problem is, paano kung out-of-school youth? Hindi siya nag-aaral. Meron po tayong provision sa ating COMELEC resolution na kung wala pong maipakitang valid ID ang isang tao, regardless of age, pwede po siyang patunayan. Dalawa. Una, any registered voter na nakarehistro doon sa cluster, sa presinto kung saan siya magpaparehistro. Kung wala po siyang ganon, kahit sino pong kamag-anak niya within 4th civil degree, pwede po siyang patunayan. 4th civil degree. Yes. So, pwede pong patunayan ng kamag-anak niya na, ito kamag-anak. Etong taong to ay siya talaga yan. Siya talaga yan. Yes. So, marami pong paraan para po Yes. makaboto yung mga ating mga kabataan. Yes, Po, kahit po wala silang mga primary IDs. Kasi, yun nga, hindi pa naman sila mabibigyan pa since sila po ay mga 15 pa. Yes. Or pa And ang age. also, we require na yung valid ID na ipipresent nila, Opo. ang nakareflect doon na ID is actually the address kung saan sila magpaparehistro. Now, we understand, lalo na yung mga lumilipat ng bahay, na possible na yung valid ID ninyo, hindi pa nakareflect doon yung current na Opo. residence ninyo. What we do in those situation is hinahanapan po namin ng secondary proof. Ano-ano po yan? Mga proof of billing, like kuryente, tubig, yung sa cellphone, yung bill ninyo doon. Or, if yung mga yun ay hindi pa rin updated, kung nag-uupa kayo, tinatanggap din po namin na secondary evidence, yung contract of lease. Ayun. Na talagang nakatira na kayo dito sa barangay Opo. na to. Basta meron lang pong magpapatunay Yes. na doon po kayo Doon kayo nakatira, nakatira. yung address nyo po is Yes. indicated. Yes. Ayan.
So, ang dami na pong paraan ano para po kung gugustuhin po talaga natin makaboto, maraming paraan eh. Yes. The commission, through the years, Mm. ni-streamline namin yung procedure. Opo. Kagayan ngayon, yung pag nagpaparehistro ka, isang form na lang ang finifilapan. Used to be, if nakapagparegister po kayo before, 3 form yan, back and forth. Susulatan, nagrereklamo usually sa atin yung mga hirap ng magsulat Opo. or malabo yung mata. Kasi pag nakita nyo po yung form ng COMELEC, mahaba siya and maraming Maraming tanong. So ngayon po, isang kopya na lang ang pinapa-fill upan namin. So instead of 3 Yes. na form or copies, naging isa na lang Naging siya. isa na lang, sir. Ah, Tapos galing. yung copy na pinapasa namin sa main office tsaka sa provincial Opo. is soft copy na lang. So, on our end, kami na po yung nag-i-scan Kayo na nung po yung- accomplished form nung Ng aplikante. aplikante. So lahat po 'yun, attorney, ini-scan niyo po lahat. Yes, yun? lahat po yan ini-scan. Ang galing, Isa-isa. ano? Isa-isa. Back and forth. Ang galing. So, marami po ba kayong empleyado? The COMELEC organic personnel, Ah, mostly understaffed. okay. Talagang Kulang. kulang. Pero ginagawa niyo po ng Yes. paraan para po ma-scan lahat yung mga Yes, forms na yan. yes. Alright, sige po. So, sige po, mabalik po tayo dun sa mga primary IDs natin. Di ba meron po tayong national ID Yes. na tinatawag? So, that's valid naman yung national Yes. ID. Pero, attorney, what if yung national ID mo is digital? Okay. For digital copy of the PhilSys ID, tinatanggap po namin yan. Pero nire-request po namin sa aplikante na kung pwede ipaprint nila. Opo. So pagka pinrint, okay lang yon. We accept the PhilSys ID, and since PhilSys din naman po ang nag-issue Opo. nun, we accept as long as ipa-print nila kasi Ipa-print nila. ina-attach po namin yung photocopy doon sa application. Why do we do that? If mababasa nyo po yung resolution, wala namang nakalagay doon na kailangan may dala kayong photocopy ng valid ID ninyo. However, kami po sa field, pinapa-attach po namin yon para coming the election registration board hearing at may kumwestiyon doon, Opo. bakit mo tinanggap to, hindi naman to taga dito. Correct. May maipapakita kami na may naipakita ang tao, ang aplikante, na valid ID nung time na nagparehistro siya sa amin. Nagparehistro siya. Kasi baka po hindi aware ang public, pag nagparehistro po kayo sa amin today, pag alis nyo, hindi pa po kayo botante. Opo. Kung saan man kayo nagparehistro. Ang tawag pa lang po sa inyo is applicant. Ang application po natin for registration is sumasalang po yan for approval ng Election Registration Board every hearing po na ginaganap tuwing 3 buwan. So, ang pinakahuli po nating hearing ay nangyari noong January 19. Ang inapprove po namin doon na applications ay yung mga nag-apply from October 20 hanggang nung December 30. October 20 to December. So, most likely, parang kung October ka nag-register, and January yung hearing, attorney, mga more or less 4 months. Yes. Tama. Kung October ka nagparehistro, January 19 ka pa lang magiging Opo. botante nung lugar. Kasi dun pa lang inapprove, assuming na walang nag-oppose. Because the COMELEC gives chances para magkaroon ng due process in the event na meron pong mag-oppose noong registration ng isang tao. Ayun. So, ayan po no, sa ating mga viewers, marami na tayong mga paraan para makapag-register. Pero yun nga, meron po tayong timeline para po na sinusunod, no? Para po baka kasi hanapin nila, attorney, no? Nagpa-register na ako. Bakit Yes. hanggang ngayon wala pa rin? Sir, that is also the reason why yung ibang nagpaparehistro, halimbawa magpaparehistro sila ngayon. Opo. Tapos right after, akala nila makakakuha nila sila ng voter certification. Yes, agad. Because sometimes nire-require siya for employment purposes, lalo na po yung mga kababayan natin na nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Requirement po nila yan eh. Unfortunately, kung ngayon lang po kayo nagparehistro, hindi po yan agad-agad Opo. maire-release because the voter certification is system generated based on the actual existing list of voters. Opo. So kung ngayon lang po kayo nagparehistro, hindi pa po kayo kasama sa listahan ng botante, hindi pa po kayo mai-issuehan ng voter certification. And we clarify na hindi na po nag-i-issue ng valid ang voters ID ang COMELEC. Ang COMELEC. So kung meron po kayong mga voters ID
I-treasure nyo na po yan kasi ano na yan, memorabilia na. Memorabilia na, no? Hindi na po nag-i-issue ang COMELEC ng voter's ID because to pave way para po dun sa national ID. Opo, tama. So, ang ini-issue na lang po namin ngayon is voter certification. Okay. So, attorney, ito additional question lang naman po. Kunyari, nakapagpa-register na po yung isang botante. And then, sasabihin niya, kailangan ko po yung registration certification pero hindi niyo po ako mabigyan pa. So, paano po kaya yung pwede niyang gawin? Meron po bang mga authentication, mga ganyan po? Sir, kapag nag-apply ang isang tao, yung ibabang portion ng application form niya, meron po yung part na tinatanggal namin. Kinakat. Opo. Binibigay po namin yun doon sa botante to signify na nag-apply sila for registration. Opo. Kapag requirement ng tao na kailangan nila may proof sila na botante na sila Opo. at kakarehistro lang nila, ang ina-advise po namin, i-try na ipakita yung stub. Because the stub signifies na nakapagparehistro ka. Yun nga lang, since bago kang applicant, hindi ka pa ma-issuehan ng voter certificate. So yun po ay allowed, no, yung pong hinihingi kinakat ng sa registration yung maliit. Ang alam ko maliit Ano lang yun, po sir? Mandatory yun sa amin na Opo, ikat at ikat, ibigay doon sa tao. So pwede siya maging proof na Yes. ikaw po ay nakapagpa-register na. Yes. Yan. Sige. Okay po. So mapunta po tayo, attorney, doon po sa ating mga ghosting protocol. So meron po tayong tinatawag, naririnig ko kasi itong mga ghosting protocols na to eh. Ano po kaya yung particular na sitwasyon, no, kung sakali po na de-deactivate ang record ng isang botante? Okay. Meron pong mga dahilan bakit na-deactivate ang isang botante. Opo. Unang-una, possible po na nag-apply sila for transfer of registration sa ibang bayan. Nangyayari po yan kung minsan nakakalimutan ng tao na 3 years ago, nag-apply pala ako ng transfer. So nakakalimutan nila na meron silang application for transfer. Kaya nawala yung pangalan nila doon sa una nilang pinagrehistrohan. Next possible reason bakit na-deactivate ang voter is patay. Okay? Every election, scenario na yan si COMELEC, patay na yung tatay ko, 2 taon, 3 taon, lolo ko patay na. Biglang nakaboto. Naandun pa rin ang pangalan sa listahan. Okay. Ang mga sir, Ghosting nga yun. we have to clarify na Opo. kami po, ako, bilang election officer, hindi po ako pwedeng basta-basta mag-delete ng patay. Unless yung lista, kasama po yung pangalan niya sa listahan coming from the local civil registrar. Certified list po yan. Binibigay sa amin monthly ng LCR. Yung mga nandun lang po na pangalan, yun yung pwede namin i-deactivate. I-deactivate as patay. Ang scenario po, for example, kapitbahay ko, Opo. namatay. Alam kong botante. Kahit na may personal knowledge po ako, napatay na itong taong to, ako po on my own cannot deactivate his record dahil patay na siya. Opo. Very strict po tayo dyan na kailangan ang pangalan ay kasama sa listahan, noong LCR. Opo. Now, may instances po kasi na namatay yung isang botante pero hindi reported kay LCR. Lalo na po kung namatay yung botante outside the jurisdiction kung saan siya nakarehistro. Paano po yan mangyayari dyan? Ang ginagawa po namin dyan is, kung registration period po, dalhin na po ng kamag-anak yung certified copy ng death certificate ng kanyang kamag-anak para po ma-delete namin. Ngayon, halimbawa, 1 dekada na pong patay yung botante at naandun pa rin, nakikita nyo pa rin yung yung pangalan sa listahan tuwing eleksyon, kabahan na po kayo kasi baka may iba na pong bumoboto dyan. No? Because you have to understand na another reason for the activation of record is kung 2 consecutive elections, hindi ka nakaboto. Opo. So kung 10 years na yung patay, supposed to be dapat na-deactivate na yan for failure to vote twice. So, reason of deactivation is nag-transfer, patay, failure to vote twice, and kung nag-apply po siya ng absentee voting. Okay.
Paano So, po yun, attorney, yung absentee vote? normally, sir, ina-avail yan ng mga personnel na nagre-render ng service during election. Like police, AFP. Mga uniform personnel yes, po mga natin. uniform Opo. personnel natin. Mga taga-DepEd. Opo. Meron din po tayong nag-a-apply ng ganyan. Sila po yan kasi by virtue of their duty, hindi po sila makakauwi sa kanilang province para mag-cast ng vote. Opo. So ito pong local absentee voters, bumoboto po sila ahead of the set so allowed election siya day. na gano'n, Yes. na bumoto sila ahead. Yes. However, I think if I'm not mistaken, ang local absentee voter po, applicable lang siya pag national election. Hindi po siya applicable pag local elections. Opo, yun. Pagka barangay ngayon elections. po, for BSKE, hindi siya applicable. Ayan po, malinaw po sa ating mga viewers, hindi po applicable yan, no? Sa during the national election and lang local siya. elections. And local elections pwede. Pero for BSKE, hindi po. Hindi po pwede. Alright, so yun po, no, sa ating mga viewers, tandaan po natin yan. And then, ito po, attorney, additional ko lang din po dun sa ghosting natin. Siyempre, nakita na po nung tao, wala yung pangalan niya dun sa listahan, pumunta siya doon sa, kunyari sa mall, nagpa-register siya, tapos wala yung pangalan niya. Paano po kaya yung hakbang para ma-reactivate po yung kanyang, or magkaroon po ng reactivation? Okay, on election day, halimbawa ang isang tao, hindi niya makita doon sa clustered precinct niya yung pangalan. Opo. We advise na lumapit sa ating mga voters assistance desk. The voters assistance desk is manned by the COMELEC partner. Usually po yan, PPCRV. Meron po silang master list ng ating listahan ng botante. Opo. Kasi possible po na yung botante na sinasabi niyang wala yung pangalan niya, possible na naliligaw lang siya ng classroom na pinuntahan. Kaya wala doon yung pangalan niya. Now, if ever po na talagang wala yung pangalan niya sa listahan, we advise the poll workers to advise yung mga botante na pumunta po sa opisina namin. Because kami po yung makakasagot ng may katiyakan Opo. kung bakit ang pangalan ng isang botante ay nawala sa listahan. Possible po na nagpa-transfer siya ng nakalimutan niya. Possible po na yes, nagparehistro siya dito sa barangay na to or sa bayan na to, pero na-hit po siya ng AFIS. Ano po yung AFIS? Hindi po yung lumilipad. Hindi po. Sorry, ma'am. Sorry po, Automated Fingerprint Identification System. Kung maalala po ninyo, nung nagparehistro po kayo, kinuna namin kayo ng biometrics. Yes, apo. Now, the COMELEC has a program na niraran namin yung database against each other para makita po kung yung inyong fingerprint ay maglalabas ng more than once. If lalabas siya ng more than once, ibig pong sabihin, meron kayong dalawa o higit pang aktibong record sa COMELEC. Ang nangyayari po doon, depende po sa application type, kailangan po isa lang ang matira. So possible po na na-ifis kayo at yung natira pong record ay hindi po doon sa lugar kung saan nyo pinuntahan. Yung para bumoto. Para bumoto. So nagkamali pa po doon sa part na pinuntahan nila, doon pala sa kabilang barangay dapat siya boboto. Yes, possible po. Possible po na mangyari. Or baka nasa ibang municipality or city. Opo. Sige po, attorney. So, ayun no, yun po yung sa part ng ating ghosting protocol naman. So, dito po tayo sa huling mga segment na po natin, attorney. Ang bilis lang po ng oras. Pero, sige po, for the final countdown natin, no? Bukod po sa May 18, ano po ang mga pinaka-importante pa pong mga petsa for 2026 na BSKE calendar? We have the September 28 to October 5 filing of the certificates of candidacy. Opo. And then the October 3 to November 9 election period. When we say election period, dito na po pumapasok yung gun ban. Common misconception po ng tao, pag tapos na yung eleksyon, wala nang gun ban. Ang hindi po alam ng public, most public, is the gun ban, hindi po siya natatapos on election day. During the whole duration of the election period, naka-effect po yung gun ban. So for this barangay and SK election, ang ating election period is October 3 to November 9. So hanggang November 9, in effect po ang ating gun ban. And then of course,
October 22 to October 31 is the campaign period for the candidates of the Opo. barangay and SK elections. Election. So, ayun po no, sa ating mga viewers, yung gun ban po no, lalahanin po natin, hindi po siya natitigil on the day of the election. Yes. No? So, meron po tayong time period niyan. So, lalahanin niyo po 'yan. Baka po magpaputok na kayo agad doon sa during the day of election, bawal po 'yan, okay? And sa gun ban, hindi lang po yung pagpaputok. It's actually the possession Yes po. during ng tinatransport. Ayun, opo. Even if meron po kayong mga valid na permit to carry, all So, hindi po licenses, siya allowed no, kahit deemed may suspended po siya Opo, suspended po talaga. So on kahit may election permit to period. carry, meron kang Yes. license to carry. Yes. Ganyan. Unless po nakakuha kayo ng exemption from gun ban coming from the COMELEC. Paano naman po yung ating programa pagdating sa liquor ban? Okay, for liquor ban, we advise, nagpapatulong tayo niyan sa LGUs natin, to advise establishments na may liquor ban po on the eve of the election, day Opo. before election, and on the day of the election themselves. Bawal na silang magbenta. Opo, bawal na. Bawal nang may And- hangover. Bawal na yes, may hangover bawal po. during the election. The COMELEC, every election po, nakikipag-coordinate kami through the M or the CJSCC, the municipal or the city's Joint Security Opo. and Control Center, na ini-invite po namin iba't ibang ahensya ng gobyerno, the DILG, the PNP, the AFP, and ako po personally, ini-invite ko din po different heads of the local government office. Opo. Kagaya po ng city treasurer, ng yung HR, yung mga yan po, para po ma-coordinate natin ano-ano po ba yung mga do's and don'ts, ano po ba yung dapat natin gawin para mairaos natin ng mapayapa at Mapayapa. maayos yung eleksyon. Opo. So, naging practice na po yan ng COMELEC to reach out to the different agencies of the government para po makapag-coordinate tayo. Ayun. So, attorney, doon po sa part ng pagre-reach out po no, sa iba't ibang mga agency, meron bang mga nakatakdang mga town hall or voter education seminars para ipaliwanag ang manual voting process? As of now, ang COMELEC po kasi, lalo na po sa field, Opo. ongoing pa po yung registration procedure. However, after ng registration procedures, nagfo-focus na din po kami on preparations for the elections. So, after nitong mga registration procedures natin, yung ating mga local COMELEC offices, nakikipag-coordinate po yan sa mga barangay Opo. para po makapag-conduct tayo ng voters education para ipaliwanag po sa mga tao ano yung magiging procedure from the time na pumasok sila ng polling center hanggang sa lumabas sila at nakaboto na. So doon po, normally yan, nagva-vary naman po yan, depende kung ano yung election. For the purposes of the barangay and SK elections, manual po tayo. Opo. So, ang mas madali pong i-conduct yung voters education since madali pang ipaliwanag. Opo. Hindi po kagaya kapag automated elections na mas maganda po kapag may dala kami na machine para oo, i-demo. i-demo sa Dito po kanila. kasi pag barangay election, walang machine. So mas madali pong ipaliwanag ano ba yung procedure mula sa pagpasok hanggang sa paglabas. Ayun, oo. So napakadami rin po kasi nating mga kababayan ano po na hindi pa rin ganoon kasanay no pagdating po sa paggamit ng machine, pero maganda po ngayon ay sa BSKE manual siya na gagawin. Yes. Ayun. So attorney, maraming salamat po doon sa information na 'yan. Sige po. any And additional also, po? if ang botante po hindi alam ang gagawin, naando naman po yung ating mga poll workers para i-guide I-assist. or i-assist yung mga botante hanggang sa makaboto sila, pero hindi po sila allowed na sila yung Sila magsus- yung unless mag-share or opo, ano. unless yung botante mismo hindi niya po kaya magsulat. So pwede po siyang may dalang assistor or kung wala po siyang dalang assistor, pwedeng yung poll worker mismo natin yung mag-a-assist sa kanila. Kasi po since manual election to, hindi siya shading. Ang manual election po kasi isusulat niyo yung pangalan mismo nung candidate dun sa balota. Hindi po kagaya pagka automated tayo, shade lang tayo ng shade ng oval. For barangay elections,
blanco lang po siya na papel na may mga linya for the specific positions, and then the voter will write down kung sino yung candidate na gusto nilang iboto. Opo. Now, hindi po lahat may kakayanang sumulat. Mm-mm. So, in those instances, inaalaw po ng rules ng COMELEC na meron silang dala na assistor, Opo. or kung wala po silang madalang assistor, yung mga poll workers po natin, yung mga electoral boards po natin themselves can assist the voter para po makaboto sila. Ayun, Attorney Jen, in case po no na ayaw po nung isang tao na i-assist siya ng poll worker po natin, ang kamag-anak po niya na gusto niya makasama para matulungan siyang sumulat or bumoto, is dapat po ba same sila ng presinto? Okay. Kapag barangay elections po, ang requirement lang po for assister is dapat po voting age. Mm. So, halimbawa po, may isang PWD, ang kasama niya po ay 10 years old, marunong nang magsulat, marunong magbasa. Opo. Hindi pa po siya voting age, so hindi pa siya pwedeng mag-assist. Mag-assist. Ayun. So, for barangay elections po, ang voting age is 15 years old. Pagka national elections po, ang voting age ay 18 years 18. old. So, for these elections po, noon November 2, 15 years old po pwede nang mag-assist Opo. para bumoto. Ang requirement po is legal voting age. Dapat po siya ay kamag-anak within kamag-anak. 4th civil degree. Halimbawa po, wala siyang kamag-anak, person of confidence na kasama niyang naninirahan sa isang bahay, pwede po yung mag-assiste sa kanya. Now, kung wala pong person of confidence na ulilang lubos, tapos wala pong kasamang naninirahan sa bahay, ang pwede pong mag-assist sa kanya is the electoral boards, yung ating mga poll workers. Ayun. So, marami naman pong mga paraan din no, para makaboto rin po talaga nila. As long as Yes. gusto nilang bumoto, sila ay rehistrado. Yes. So, makakaboto at makakaboto po ang ating mga kababayan. Ayun, attorney, no, additional question lang po, no. In case wala ring kamag-anak, and then yung ating botante ayaw din nung poll worker, allowed ba yung poll watcher na samahan siya para bumoto? Strictly speaking, sa ating resolution, the watchers, hindi po sila pwedeng makimingle sa ating mga voters. Hindi po sila pwedeng umalis dun sa nakatakdang lugar. Kasi po sa loob ng classroom, meron pong specific area Para na sa kanila. dapat nandun lang yung watcher. So, watchers, technically, hindi po sila pwedeng mag-assiste sa mga boboto unless kamag-anak nila or kasama nila sa bahay. That's the only time na pwede. Pero in their capacity as watcher, hindi po sila pwedeng mag-assist sa ating mga botante. Ayun, so malinaw po yan sa ating mga viewers, no? Pagdating po sa mga poll watchers po natin, meron po tayong designated area, and yun po, no, nabanggit ni attorney yung mga bawal, no? O hindi po natin pwedeng gawin during the election. Sige, so attorney, before po tayo mag-end, meron lang po kaming isang last na question para po sa inyo. Madalas natin naririnig na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Tunay naman po ano. Pero ang totoo, sila ang mukha ng kasalukuyan. Kung meron kang isang bagay, attorney, na gusto pong iparealize na para sa isang first time voter na meron silang kakayahan or power na baguhin ang katayuan nila sa kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tamang pagboto, ano po kaya iyon? We encourage yung mga youth natin to go out on election day and cast your vote. Bakit? Kahit iisa lang yan, collectively, pag pinagsama-sama yung boto, Opo. it will change the course of our lives. Correct. So, kahit iisang boto lang yan, as long as nag-participate ka, meron kang contribution sa magiging takbo ng ating buhay sa mga susunod na panahon. So, hindi yan isang boto lang. Yan ay isang boto. So, ayun po, no? Napakabigat po ng binitawan ni attorney. Hindi yan isang boto lang. Yan ay isang boto. So, napakahalaga po ng boto ng bawat isa sa atin. So, yun, attorney, maraming salamat po dun sa time na binigay niyo po sa amin, no? Ang DILG po ay always na nagpapasalamat po sa ating mga guests. So, ito po ay pang 12 na po namin na episode. So, yun. So,
significant and napaka-timely din po ng ating pag-uusap ngayon since malapit na po yung ating BSKE 2026. On behalf of COMELEC, we are very grateful to Yes. have been given this opportunity because malaking impact din po ito sa COMELEC since yung mga nakikinig po sa inyo Yes, attorney. is may hopefully meron pong napulot na Opo. bagong learning and made them realize na ganito pala ang pagboto, ganito Opo. pala ang pagpaparehistro, and hopefully, na-encourage po sila to go out and register and to go out and vote on election day. So, nagpapasalamat po kami on behalf of COMELEC, nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay ng DILG para po marinig ng publiko yung mga programs and procedures ng COMELEC when it comes to registration and elections. Ayan. So maraming salamat po, Attorney Jen. But before po namin kayo bitawan, no, ay amin pong ibibigay ang isang Certificate of Appreciation. Ayan. Si DILG po nagbibigay po talaga ito ng Certificate of Appreciation. Look, Attorney, oh. Ayan. So ito po, Attorney, para po sa inyo ito. Ayan, tanggapin nyo po. Ayan.